In this KineMaster tutorial, you're gonna learn exactly how to edit videos on Android and iPhone using KineMaster step by step. Can be pronounced as KineMaster or KineMaster. Hello everyone, this is again Jo Recurmi and welcome back to my channel. On my channel, I will share cover songs, product reviews, and various tips and tutorials. So if you are new to my channel, please don't forget to subscribe down below and also hit that bell notification so you won't miss any of my videos. All the links that I'll mention on this video will be provided in the description box down below. So we'll jump into it. KineMaster is one of the best video editing app in Android, iPhone, or iPad. So if you are a new content creator and you don't know which video editing app are you going to be using, then I highly recommend you to use KineMaster because this application is free, user-friendly, and it has all the features that you need to edit your videos. Then, let's get started! Okay guys, so mag-start na tayo sa ating tutorial. So, just open your KineMaster application. So, if you don't have KineMaster application yet, just install it from your Play Store. Okay, so if you're going to create a new project, so just select this plus sign. So, dito guys, may makikita kang tatlong choices ng ratio for the project. We have the 16:9, that's the widescreen. The 9:16, yan yung portrait. And the 1:1, that's the perfect square. So, for a YouTube video, kailangan natin ng widescreen para full screen talaga makikita sa atin. So, we have to select 16:9. And also, take note guys na hindi tayo pwedeng mag-switch kapag you are already in the middle of your editing. Hindi na tayo pwede mag-switch. Kunyari, napili mo is portrait and then gusto mong gamitin yung 16:9. You really have to start over again. So, sa start pa lang, you have to identify kung ano talaga yung ratio na dapat mong piliin. So, if you are doing some video editing for YouTube, then you have to select 16:9. Okay? So, click on 16:9. And then, so, first thing na dapat natin gawin is go to settings dito sa left part. And then here, we have here the project settings for the audio, video, and editing. Actually, guys, hindi ko na talaga to siya ini-edit pa kasi si KineMaster na yung nagdi-default ng mga settings. Papansin nyo guys dito sa volume, naka-max na siya to 100%. So, hindi ko na din talaga siya binabago pa. But you could also explore kung meron ka pang ibang adjustments na gagawin dyan, then you could also do that. So, para mag-start tayo, click this media. So, in media, you can actually here attach videos, pictures, or video clips, and also background. So, dito yung sa background. Ayan, may mga choices kang pagpipilian dyan. And then, for the videos naman and pictures, dapat nakastore siya sa device mo or sa phone mo. So, you just have to select kung alin doon yung kailangan mong i-attach, okay? And then, for example, mag-add tayo ng media. So, for example, ito yung video na kailangan natin i-edit. Ayan, just click this check mark sa right part. And then, so before tayo mag-start ng editing, guys, I'll just walk you through kung ano meron dito mga buttons. So, we have here sa left part yung undo. We have the redo. This one is for the export or i-download mo na yung tapos mo na project. Pero since magsisimula pa lang tayo, then i-back mo lang siya. And then this one is for the screenshot. Meron tayong choices to capture and save, capture and add as clip, capture and add as layer. So, for example, capture and save. Ayan. Naman na capture and add as clip. Ganyan siya. Okay. This capture and add as layer. So, magiging ganyan siya. Okay. Kung gusto mo ng shortcut. Okay. And then, next one is, ito yung sa settings kanina na pinakita ko. And then, this one, ito yung editing area natin. Dito natin makikita lahat ng mga in-attach natin na media, like pictures, videos, text, also yung music. Dito natin makikita. So, kung gusto mo na makita din yung malaking screen mo, pwede naman din dito sa baba. Pindutin nyo lang tong dito sa after ng play button, guys. Ito. So, nakikita mo na yung screen dito sa baba. And then, ako guys, gusto ko na ganito lang yung itsura. So, okay na ako sa ganyan. And then, this last button dito sa left, ito yung sa start and end. So, kung gusto mo mapunta ka sa pinaka-dulo ng video mo, pindutin mo lang to. And then, gusto mo namang i-play siya mula sa simula, pindutin mo lang din yan. Okay?
Ayan. And then sa right part, meron tayo ditong media, na-explain ko na din yan. And then sa next is yung layer. Sa layer guys, dito mo makikita yung mga elements na gusto mong idagdag doon sa main video mo. So di ba nagdagdag na tayo ng media, which is yung video natin. So kung gusto mo mag-add pa ng mga video clips, pictures, text, ganyan, mga effects, dito ka pupunta sa layer. So mag-start tayo sa media. For example, gusto kong mag-add ng video clip dyan sa aking main video. So, for example, ito. For example, ganyan. So, pwede mo siyang i-place anywhere dito sa screen. So, wag mo lang takpan yung, syempre, yung mukha mo na kunyari nagsasalita ka. So, dito lang siya sa gilid. Yung parang maliit lang na video, ganyan. And then, the next one is yung layer. Sa layer, meron din tayo ditong effects. So, sa effects, we have this, gusto mong more than that, meron din tayong get more. By the way, guys, sa KineMaster, kahit na wala kang internet connection, you could still use KineMaster. Ang importante lang kasi na nakasave sa device mo yung mga music na kailangan mong gamitin for the background music, for example, o di kaya yung mga elements like pictures, video clips, and other elements, yung mga designs, ganyan. Nakastore na siya sa cellphone mo, kaya pwede mo siyang gamitin para ma-complete mo talaga yung entire editing mo. Okay? So, back lang natin. And then, sa next layer, we have this overlay. So, overlay, ito yung mga stickers. So, kung gusto mong gumamit ng mga stickers nito, may available na siya. Here, we have this text. So, sa text, ito yung most commonly used na feature. Kasi, syempre, kailangan natin magdagdag ng mga text for captions, etc. So, for example, ayan, KineMaster tutorial. Wrong spelling. Okay, so okay. So, para palakihin mo siya guys, itong dito sa mga gilid, yung parang may arrow. So, i-adjust mo lang siya kung gusto mong palakihin, gusto mong paliitin. Pwede mo rin siyang ilagay dito sa gilid, ganyan. You can place it anywhere on the screen, ganyan. So, siguro dito na lang sa baba. Okay, ganyan. KineMaster tutorial. And then, dito sa right, meron ka ditong font. Kung gusto mong palitan yung font, meron ka din choices dito. Ayan. And then, dito rin sa gilid, kung gusto mo siyang palitan yung font colors, meron din dito. For example, ganyan. Okay, so meron ka na. Itong animation na to, these are the basic animations. Like, example, we have to fade, pop, slide right, and so on and so forth, okay? And also, pwede mo siyang i-adjust guys dito sa baba. Kunyari, gusto mo hanggang dito, nakikita yung mismong caption, yung text mo. So, pwede mo i-adjust to. Itong pag nakikita mo guys, itong nakadilaw siya, ibig sabihin, yung media na yan, ang selected for editing. So, for example, ito yung isi-select ko, yan din yung magiging dilaw, yan ibig sabihin ang i-edit. So, for example, sa text, ayan. So, dito sa start, yan, yung pag i-move kung ganyan, yan na tinatawag nating handle. Dito tayo pag mai-trim tayo dyan sa ating mga text, sa ating mga music, sa ating mismong video. So, lahat yan ang gagamitin natin. So, sa music assets, dito mo pwedeng mag-download ng mga music na galing kay KineMaster. Pero, kailangan mo again ng internet connection and also, kailangan mo siyang i-download isa-isa. Para meron kang choices din kung nag-tutorial ka or anything, pwede mo siyang gamitin. Sa SFX assets, yan naman yung mga sound effects na pwede mo rin siyang i-download from KineMaster again. Pero again, kailangan mo siya ng internet connection and i-download mo siya isa-isa para malagay siya dito sa SFX assets or sa audio mo. And then dito sa songs, ito yung mga nakastore na mga songs natin na nasa device na natin. So for example, meron kang, actually there are a lot of ways na makapag-download tayo ng mga music from YouTube. Importante lang is hindi copyrighted yung songs na gagamitin natin guys kasi maka-copyright strike tayo sa YouTube. And just to take note guys na pag nagdagdag ka ng music, automatic siya na naka 100% yung volume niya. And if you're going to use background music, lalo na pag nagsasalita ka, ayaw naman natin na mas malakas pa yung music natin kesa sa
atin na nagsasalita o nag-i-explain. So, i-adjust natin yung volume. Pindutin mo lang tong volume. And as you can see, naka-default siya into 100%. So, malakas talaga siya, guys. So, kailangan natin siyang i-adjust. Hihinaan natin siya. Normally, guys, ako kapag nagsasalita ako, ang ginagamit ko lang na volume is just between 12 to 15. Kasi para sa akin, mahina na siya and hindi na siya masakit sa tenga na parang hindi na siya nakikipagkompetensya sa akin habang ako nag-i-explain. Ayan. So, i-select nyo lang yung check mark and then, syempre guys, hindi naman sa lahat ng buong video mo may background music, di ba? Kasi minsan iba-iba yung gusto mong sound effects doon. So, kung saan mo lang siya gustong lagyan ng music, ika-cut mo na lang siya. So, for example, this one, gusto kong hanggang dito lang sa part na to, may background music. So, ang gagawin ko, na-select ko na yan and then punta ka dito sa trim. And then, select mo yung trim to right at playhead. So, makakat na siya. So, yung music mo hanggang dito lang. Then, we also have here the voice. If you wanted to do some voice-over doon sa mga tutorials na gagawin mo, for example, or sa any vlog na gagawin mo, you can actually directly do some voice recording here sa KineMaster. So, click mo lang tong start and then you'll have that voice-over already. Pag i-select mo yan, so may mga ganyang effects. Ganyan. For example lang, ganyan. So, you could actually explore kung anong gusto mong parang effects doon sa mga clips mo, ganun. And then, what else? So, pag i-select ko to, meron ka ulit na speed. So, for the speed, for example, all throughout the duration ng video mo, talagang hindi ka mabilis magsalita. So, yung mo i-increase yung speed niya. Actually, mga 1 or 2 ang increase mo. But, take note guys, na kapag i-increase mo yung speed mo, always mong i-enable yung keep pitch. Ayan. Kasi, kapag hindi mo siya i-enable, tapos naka-increase yung speed mo, parang magiging chipmunks ang dating. Okay? So, kung gusto mo naman ng ganun yung effects, kasi parang siguro comedy yung gagawin mong video, pwede naman i-disable mo to, tapos pag i-increase mo yan, magiging chipmunks ang dating. So, pwede mo rin siyang actually i-apply. Pero kung nagsasalita ka lang, normal ka lang nag-tutorial, or nag-explain, ganyan. So, kapag gusto mo lang na ma-remove yung, or mapabilis yung pagsasalita mo kasi sobrang bagal ng pacing, ganyan. Marami kang pause, ganyan. So, you could also increase yung speed and then always remember to keep the pitch enabled, okay? And then, kung gusto mo naman guys na magsuslow mo siya, i-reduce mo lang din itong speed. So, opposite lang siya. Okay? And then, meron din tayo ditong color filter. Okay, sa color filter, ito yung sa makikita mo sa Instagram na mga filters. Like, for example, ito, may mga choices ka. Well, depende naman sa klase ng video guys na i-edit mo. Kung nyari, medyo ano siya, parang music video siya. So, gusto mo na yung tipong parang hindi siya yung colored, yung black and white, mga ganon. So, may mga effects ganyan. You could also apply that. Pero kung normal lang na mga tutorial, ako hindi ko to actually ginagamit. So, none lang. So, kapag gusto ko guys na mag-edit ng aking video in terms of yung filter niya, dito lang ako pupunta sa adjustment. Dito ang brightness, mayroon ka adjustment for the contrast and also for the saturation. So, mas okay dito guys na mag-edit ka kasi mas natural siya. Lalo na't again, yung parang nagsasalita ka lang naman. So, gusto mo lang siguro ma-increase yung brightness. So, kunyari, hindi masyadong maliwanag yung video mo, adjust mo lang konti. Wag mo, konti lang siguro adjustment from the original mong video. And then, ito naman is for the contrast. Timplahin nyo lang guys na hindi naman siya magmumukhang OA. Hindi pa ako nag-cut ng video ko talaga. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga basic na features ni KineMaster. So, before ako magka-cut actually ng aking mga videos, para hindi siya time-consuming masyado na bawat clip i-edit ko yung adjustment ng contrast, ng saturation, ng brightness. So, i-select ko na yung buong video and then perform ko na yung adjustment dito sa part na to, yung brightness, saturation, and the contrast. So, ayan. So, yun lang naman guys ang mga basic na dapat matutunan nyo about sa mga filters, ganyan. Meron lang ako mga ituturo siguro. For example, dito na tayo sa editing mismo, yung pagka-cut and merge. So, pag i-select mo tong mismong main video mo, for example, meron ka ditong mga parts na gusto mong i-cut kasi nagkamali ka doon, select mo lang tong scissor and then you have here options to trim to left of playhead,
trim to right of playhead, split at playhead, split and insert freeze frame. So when we say trim to left of playhead, kunyari sinelect ko siya dito guys, ibig sabihin, prior nitong my time na to, ang ma-remove. Ayan, so remove na siya. So, yan doon ko lang. And then, for example, gusto ko naman na yung right naman yung ma-remove. So, mula dito sa time na to, towards your right, yun ang ma-remove. Pili ko ito. Okay, nare-remove na siya. And dito sa handle, i-move mo lang siya. Kunyari dito, magkamali ka dito, move mo lang yan. Or dito ka nagkamali, i-move mo lang din tong handle. Okay? And then, so yun yung pagka-cut and or trim. So, if gusto mo guys na may part ka sa video mo na nag-zoom in or zoom out, pwede ang gawin mo is, syempre hindi naman entire video mo i-zoom. So, as a certain part lang ng video mo na kailangan mo i-zoom. For example, this one, ang gagawin mo is i-select mo siya kung saang part yung kailangan gusto mong i-zoom. For example, eto. Gusto ko i-zoom tong part na to. So, ang gagawin ko is iti-trim ko muna siya, split at playhead. And then, piliin ko yung part na yon and then select this pan and zoom. And then, ito na yung itsura niya. So, ang gagawin mo, i-adjust mo lang kung paano ka mag-zoom in at zoom out using your fingers dun sa phone mo. Ganun lang din ang gagawin natin dito. So, for example, ayan, i-zoom out ko. Okay, gusto mo dito siya nakapwesto, gusto mo dito siya nakapwesto, o ganyan. Pwede din naman. So, siguro gusto kong ganyan. Okay. So, i-select mo lang tong check mark. Ayan. So, parang nag-zoom in ka, di ba? Okay. So, again, guys. So, for example, yung sariling voice nyo or yung audio mismo ng video nyo. For example, ito yung main video ko, di ba? So, I've selected this one. Kung sa tingin nyo, guys, mahina talaga siya. Like, pag i-play ko to, mapapansin nyo, guys, dito sa kabila, sa left part, actually, ito kasi guys, yung volume nito is nagde-default siya again to 100% kapag in-upload nyo siya. Okay, so, kapag i-play ko siya, for example, dito sa left part, may makikita ka ditong green, yung nagpi-play dyan. So, yan yung magde-determine sa inyo guys kung malakas or mahina yung audio nyo. So, may makikita ka dyan na white mark. Pag mababa sa white mark yung green, yung pag-angat ng green, ibig sabihin mahina yung audio nyo. So, kapag ganun ang mangyari, i-adjust nyo lang guys yung volume. Select mo tong volume. And then, di ba, naka 100% yan, automatically default yan. So, you can just increase yung volume dito. And then, click check mark. And then, i-play mo ulit siya. Pag i-play mo na siya, makikita mo dito, pag lalampas siya dyan, dito sa linya na to, ibig sabihin, malakas na yun or okay na yun. Basta guys, importante, umangat lang siya konti dyan sa may white na bar or line. Ibig sabihin, okay na yung boses mo, malinaw na yon or malakas na siya. Select mo tong background. Ang pili ka lang ng background dito. Or again, kung may nakita ka magandang background sa Google, then pwede mo yung i-download and then attach as, i-attach mo siya as media or picture, ganyan. So, this time, ipapakita ko sa inyo kung ano lang yung available dito sa KineMaster. So, for example, ito yung background mo para sa intro mo. Then, just type on, select mo lang yan, and then punta ka sa layer, and then text. So, for example lang, yung simple lang na intro. Like, for example, welcome. Ayan. And then, i-adjust mo lang yung size niya. Siguro pwede mo ilagay dito sa unahan. And then, you can just select yung font. Okay, so siguro ito yung gamitin kong font. Ayan. Okay, so, ayan. So, pwedeng ganyan, welcome, and then, pwede mong i-change yung kulay kung gusto mong ibaguhin siya. And then, select mo yan. So, may mga animations tayo dito na pwede mong i-apply kasi, di ba, pag sa intro, at least may konting animations. Then, kung gusto mo naman maglagay ng name mo, punta ka lang ulit dito sa layer, and then text ulit. And then, type mo lang yung name mo. For example, Joe Recurmi. Okay, and then click OK. And then adjust mo lang din yung size, guys. Ibaba mo lang to. And then you can just change the fonts. Siguro ganito. Ayan. And then select mo lang yung gusto mong font colors dito. Siguro I'll stick with white kasi mas bagay siya sa background. So, ayan. So, dito sa baba, guys, kung mapapansin nyo, kunyari gusto mong mas unang lumabas yung welcome, hindi siya sabay sa pangalan mo, pwede mo i-adjust dito sa handle.
iurong mo lang to dito and then adjust mo lang to dito. So for example, sobrang iksi nitong background mo, pwede mo naman siyang i-adjust ganyan konti. And then itong welcome mo, gusto mo ipakita siya sa buong background mo. And then yung name mo, in-adjust ko lang siya konti na hindi naman siya after siya ng welcome and then hanggang sa dulo lang din. And then maglagay tayo ng konting animation. For example, overall animation, siguro we'll try yung drifting or squishing. Ganyan, pwede rin. Okay. And then you could add yung sound na dito. You could add a sound para meron ka namang konting sound effects. O di kaya ang gawin mo, you could add na lang dito ng media and then magdagdag siguro ako ng picture ko dito. For example, so yung picture natin, dito na lang siguro. Adjust natin siya dulo. And then adjust natin to. Okay. And then, check natin. Okay, so ayan. So, meron ka ng welcome, Jory Kermy, and then meron ka ng ganyan. So, if you're done na guys, so pagtapos ka na doon, then we'll have to export this one or download. Click mo lang to. And then, piliin mo yung last na ginawa mo. Normally, nasa top naman siya itong Untitled 8. Ayan, then select mo to. And then dito guys, meron nang nakaset dito. So, meron tayong pinakamataas na 1080p for the resolution and then the frame rate na 30. So, kung yan na yung max actually sa akin. So, click mo lang yung export. So, kapag maliit lang naman yung file guys, mabilis lang naman siya i-export. Pero pag malaki, it will take some time. Okay? That's it for today guys. Thank you so much for watching. I hope that you like this video. If you like this video, please give this a thumbs up. Also, please don't forget to subscribe down below and also hit that bell notification so you won't miss my future videos. Please don't forget to comment down below for more videos that you want to see on my channel. Thank you so much and we'll see you again next time. Bye! Adios!